Magandang araw sa mga katakip silim natin. Ako to si Sir Dave. Gusto ko lang ikwento yung personal kong karanasan sa Wawa Dam noong bata pa ako. Umaga yon. Ginising ako ng mga magulang ko dahil aalis daw kami. Hindi ko na matandaan kung anong taon yon. Pero mga 7 or 8 years old siguro ako nun. Pagkatapos, nag-asikaso na kami. Kasama ko yung mga kapatid ko, yung papa ko at saka mama ko. So yung outing na yun sa Wawa Dam, para siyang outing ng buong street kasi marami kami. Siguro mga 3 jeep yung inarkila. Dati kasi, jeepney driver yung papa ko. So yung jeep na minamaneho niya, doon kami sumakay. Pagkarating namin sa Wawa Dam, okay naman. Pero hindi muna kami pinaligo ng mama at papa ko. Sabi kasi nila, antayin daw namin sila kasi malalim daw yun. Siyempre ako, bata. Karaniwan sa bata pag nakakita ng dagat or ilog, diba? Gusto na agad bumabad. So dahil strict rin yung parents ko, wala akong nagawa. Inantay ko muna sila bago ako lumusong. Tapos maya-maya, yung iba naming mga kasama naliligo na. Yung ibang mga kalaro ko sa amin, naglalaro na rin. Medyo naiinggit na ako. Tapos nagulat ako kasi dumating yung classmate ko. Out of nowhere. Na timing na maliligo rin sila sa Wawa Dam. Crush ko yung kaklase ko na yun dati, so hindi niya alam. Nakipagkwentuhan muna ako habang inaantay ko yung mga magulang ko. Tapos maya-maya, lumapit yung papa ko. Sabi, pwede na raw kaming maligo. Pero, doon lang daw sa malapit. Bawal daw kaming lumayo kasi malalim nga raw doon sa bandang gitna. So kami, naliligo na kami. Yun, nag-i-enjoy na yung mga bata. Pati ako, pati yung kaklase ko. Tapos maya-maya, hindi ko alam kung paano nangyari yun. Parang may puwersa na humihila sa akin palayo dun sa mababaw na parte. Tapos, parang hinihigop ako pa ilalim ng tubig. Maya-maya, may naramdaman akong parang humawak sa paa ko. Tapos hinila ako pa ilalim. Hindi ko alam kung kamay yun or baka may sumabit lang sa paa ko. Pero nalunod ako nun, literal. Tapos maya-maya nagulat ako. Kasi may biglang lalaki na sumagip sa akin. Tapos dinala niya ako dun sa gilid. Tapos nakahinga ako ng maayos. Hindi ko pinaalam sa mga magulang ko na nalunod ako. Pero yung itsura ng lalaki, nakahubad siya. Tapos yung mukha niya, parang hindi siya mukhang tao. Matulis yung tenga, hindi katangkadan. Tapos medyo malapad yung katawan. At matapos yung karanasan kong yun, nang makauwi kami, nilagnat ako. Nagtaka yung mga magulang ko. Tapos kunento ko sa kanila na nalunod nga ako. Nagalit sila. Tapos tinanong nila kung sino yung nagligtas sa akin. Nung una ayaw pa nilang maniwalang nalunod talaga ako. Pero kinabukasan, may isang taga-lugar namin na nagsabing nalunod nga raw ako. Nakita ako. Tapos nung sasagipin niya na sana ako, nagulat daw siya kasi may ibang sumagip sa akin. Kaya tinignan niya na lang daw. Hindi niya na rin daw sinabi sa mga magulang ko kasi nakita naman ng okay ako. Hindi ko talaga alam kung sino yung sumagip sa akin nung bata ako. Hindi ko alam kung bantay ba yun sa Wawa Dam or kung anong nilalang yun. Pero matapos yun, nakabalik pa rin naman ako sa Wawa Dam pero malaki na ako. At nung bumalik ako sa Wawa Dam, sinubukan kong hanapin siya pero hindi ko na talaga siya nakita. Hanggang dito na lang tong kwento ko. Medyo nahirapan din ako kasi
Ang hirap pala magkwento kapag sarili mong kwento. Salamat. Hindi ko talaga plano pumunta sa Wawa Dam ng mag-isa. Biglaan lang lahat. Galing akong Rodriguez noon. Tapos parang may humila sa akin na sumilip muna sa lugar bago ako umuwi. Hapon na, mga bandang 4:30. Yung liwanag ng araw, medyo orange na. Kaya ang ganda ng ilog. Pero may kung anong kaba akong nararamdaman. Pagdating ko sa gilid ng dam, medyo tahimik na. Konti na lang yung mga naliligo. Karamihan, nag-aayos na ng gamit. Nakaupo ako sa gilid ng isang malaking bato. Pinapanood ko yung agos ng tubig. Nang may mapansin akong kakaiba sa kabilang side. May isang babaeng nakaputing damit. Mahaba ang buhok, nakalugay at sobrang basa. Parang galing sa ilalim ng tubig. Nakatayo siya sa malaking batong medyo nakausli sa gitna ng ilog. Una, akala ko normal lang na turista o naligaw na hiker. Pero ang weird kasi, ang lakas ng agos tapos paanong nakatayo siya ng sobrang steady. Di man lang nadadala ng alon o nadudulas. Tinignan ko siya ng maigi. Nakatungo lang siya, hindi gumagalaw at parang nanginginig. May lumapit na 3 hikers sa harapan ko. Napansin ko na napatingin din sila sa bato. Narinig ko pang sabi nung isa, "Uy pre, may tao pala dun." Pero paglingon nila ulit, parang hindi nila makita ng malinaw. Binaliwala nila at naglakad papalayo. Ako lang ang tuloy-tuloy na nakapansin sa kanya. Lumalalim na ang hapon. Sumisigaw na rin yung mga bantay na magsiuwian na. Pero hindi ko maalis yung tingin ko sa babae. Para bang may humahatak na curiosity. May parang malamig na kamay na gumagapang sa batok ko papunta sa likod. Tapos biglang gumalaw siya. Dahan-dahan. Tinungo niya yung mukha niya sa direksyon ko. Kinabahan ako ng todo. Kasi kahit malayo, kitang-kita ko na wala siyang muka. Parang nabura. Parang basang balat na walang mata, walang ilong at bibig. Pero may naramdaman ako. May parang boses na pabulong. "Huwag kang aalis. Andito lang ako." Napaatras ako ng konti. Tumama ang tsinelas ko sa bato. Pagtingin ko ulit sa kanya, wala na siya. Pero hindi pa doon natapos. Yung tubig sa malapit na parte, biglang umalon ng paikot. Parang may gumagalaw sa ilalim. Yung mga ibon sa itaas, biglang nagsilaparan. At sa pagitan ng ingay, may narinig akong tunog. Yung parang paghikbi ng babae. Mahina, pero nandun, umiiyak. Doon ko na-realize, hindi ko siya basta nakita. Pinapakita niya talaga ang sarili niya sa akin. Parang ako ang hinihintay niya. At habang nagmamadali akong umalis, napansin kong may basa sa paligid ng batong inupuan ko. Parang may tumayo doon bago ako umupo. Pero wala naman akong kasabay kanina. Pagkatapos kong marinig ang paghikbi, nagmamadali akong tumayo. Pero habang naglalakad ako palayo sa tubig, may napansin akong kakaiba sa paligid. Wala nang ibang tao. Tahimik. Walang bantay. Walang hiker. Wala kahit sino. Ewan ko kung bakit, pero parang biglang nawala ang tunog sa paligid. Kahit yung tubig, parang humina. Para akong pumasok sa ibang lugar kahit nandun lang ako sa dam. Nang tumingin ako sa gilid, doon ko siya nakita. Nasa mismong batuhan, nakatabi yung babaeng nakaputi. Basa ang damit, nakadikit na sa balat. Nakatungo lang ulit,
Pero mas malapit na siya ngayon. Ang lakas na tibok na dibdib ko. Hindi ko alam kung tatakbo ako o sisigaw. Pero napahinto ako. Para bang may humawak sa binti ko. Hindi ako makagalaw. Unti-unti niyang itinaas ang ulo niya. At doon ko nakita ng klaro. Wala talaga siyang muka. Pero kahit wala siyang muka, ramdam kong nakatingin siya diretso sa akin. Tumunog sa tenga ko yung boses niya. Hindi mo sila maririnig. Ako lang ang kasama mo ngayon. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Tapos naramdaman ko na lang na parang may basa sa balikat ko. Pagtingin ko, nakapatong ang kamay niya sa akin. Parang hinatak ako ng lamig mula sa ulo hanggang talampakan. Hindi siya gumagalaw pero ramdam kong unti-unti akong hinihila papunta sa ilog. Isang hakbang, pangalawang hakbang. Hindi ko alam kung bakit pero para akong naglalakad ng hindi ako mismo ang gumagalaw. Matagal na ako naghihintay. Nag-echo sa utak ko yung boses niya. Nang malapit na ako sa tubig, bigla kong naramdaman ang sobrang bigat sa dibdib ko. Parang pinipigilan ako ng katawan ko. Napasigaw ako na sobrang lakas. Tama na! Pagkasigaw ko, parang may sumabog na hangin sa paligid. Nawala yung kamay sa balikat ko at bumalik ang tunog ng tubig. Yung ingay ng talon, pati yung mga tao, parang hinugot ako pabalik sa totoong mundo. Nang lumingon ako, nawala na siya. Pero sa basang lupa kung saan ako nakatayo, may hugis paa ng babae. Sobrang linaw na parang kakaalis lang. Pagbalik ko ng Wawadam, nanginginig pa ang katawan ko. Sinabayan ko na lahat ng tao papunta sa parking area dahil ayoko nang mapag-isa. Ilang hakbang lang papunta sa tricycle terminal, napahinto ako. May matandang babaeng nagtitinda ng banana Q. Biglang tumingin sa akin at nagsabing, "Inabot ka niya? Huwag ka nang bumalik mag-isa. May hinahanap yan at mas delikado kapag ikaw ang pinili." Napatingin ako sa likod. Wala namang tao. Pero matapos yun, Sir Dave, nakauwi naman ako ng maayos sa amin. Ako nga pala si Rico, 23 years old, taga Marikina. Mahilig ako mag-hike kahit madalas ako lang mag-isa. Hindi naman ako takutin, pero may mga bagay sa bundok at ilog na minsan kahit hindi ka naniniwala, mapapaisip ka talaga. Nang araw na yon, solo hike lang sana ako. Simple route lang, pababa sa Wawadam para magpahinga bago umuwi. Wala akong ibang balak kundi tumawid ng hanging bridge bago sumakay ng tricycle. Pero hindi ko alam na doon pala magsisimula yung pinakaunang kakaibang experience ko. Pagdating ko sa dulo ng tulay, ramdam ko agad yung lamig ng hangin kahit hapon pa. Hindi ganon kataas ang araw at may unti-unting pag na bumababa mula sa bundok. Pero ang pinakang weird, walang ibang tao. As in wala. Kanina siksikan yung mga hikers at pamilya na tumatawid. May mga nagpipicture pa. Pero pagdating ko doon, parang biglang naglaho lahat. Yung paligid, tahimik. Halos marinig ko na yung sarili kong paghinga. Sakto pag-apak ko sa unang kahoy ng tulay, biglang umuga ng sobrang bagal. Parang may tumatawid na babagal sa unahan. Napahinto ako. Baka may nauna, sabi ko sa sarili ko. Sinilip ko ng mabuti. May gumagalaw nga. Pero hindi tao. Sa kalayuan, sa gitna ng hanging bridge, may parang mga aninong dumadaan. Hindi sila solid, hindi rin sila malinaw.
Mga silhouette na parang usok. Naglalakad papunta sa dulo. Pero hindi lumalakad ng normal. Parang lumulutang lang, parang dumadaloy. Napako ako sa kinatatayuan ko kasi habang tumatawid yung mga anino, hindi umiindayog ang lubid ng tulay. Hindi rin umuuga yung kahoy na apakan. Parang wala silang bigat, pero malinaw na malinaw kung nakikita silang gumagalaw. Sa sobrang klaro, akala mo tao, pero hindi sila mabuo ng mabuo. Parang katawan lang nagawa sa aninong nagsama-sama. Tapos may napansin akong isa. Yung huling anino, nakatayo lang, nakatapat sa direksyon ko, hindi tumatawid. Para bang inaabangan ako. Umangin ng sobrang lamig, tapos pumasok na naman yung unsettling feeling. Yung tipong may nakatingin sa likod mo kahit wala namang tao. Yung pakiramdam na hindi ka dapat nandyan. Naglakad pa ng dahan-dahan yung mga anino papunta sa kabilang dulo. Pero yung isa, hindi gumagalaw. At doon ko napansin ang pinakang nakakakilabot. Habang nakapokus ako sa mga anino, hindi ko agad nakita na may bakas ng paa sa kahoy ng hanging bridge papunta sa direksyon ko. Pero wala namang nakatayo roon. Doon ako napalunok. Doon nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. At doon ko narinig ang pinakang unang tunog mula sa tulay na hindi ko malilimutan. Isang manipis at mahinang pagtiktik. Parang may papalapit sa akin. Pero hindi nakikita. Hindi ko alam kung tutuloy ako sa tulay o tatakbo pabalik. Pero alam kong hindi normal ang mga aninong yun. At alam kong hindi aksidente na ako lang ang nakakakita sa kanila nung oras na yon. Nakatayo pa rin ako sa dulo ng tulay, hawak ang lubid sa gilid, habang unti-unting lumalakas yung pagtiktik na parang papalapit sa akin. Yung mga anino, tumatawid sa gitna, tuloy-tuloy lang naglalaho sa kabilang dulo, pero yung isang naiwan sa gitna, nakatingin pa rin sa direksyon ko kahit wala naman siyang muka. Sumikip ang dibdib ko para akong hinihigop ng lamig mula sa lupa. Napansin ko na lang, biglang tumigil ang hangin. Tapos, nawala lahat ng tunog. Walang agos ng tubig, walang yabag, walang kuliglig. Parang may nag-mute ng buong paligid. Doon ko naramdaman na hindi na normal to. Huminga ako ng malalim. Saka ako naglakad ng dahan-dahan sa kahoy na tulay. Ang bigat sa paa ko para akong lumulubog. Hindi ko alam kung bakit ako naglalakad papasok, pero parang may humahatak. Pag-apak ko sa pangatlong kahoy, umuga bigla ang tulay. Hindi dahil sa hangin, hindi dahil sa akin, kundi parang may mabigat na tumalon sa tulay mula sa hangin. At bigla ko siyang nakita. Yung aninong nakatayo sa gitna, wala na doon. Pero may bagong anino sa harapan ko. Ilang metro lang ang layo. Mas madilim, mas malinaw ang hugis. At unti-unting kumikilos paatras at pasulong. Parang sinusukat ako. Parang tao na walang laman. Isang itim na silhouette na hindi tama ang galaw. Gumagalaw ng hindi naghahakbang. Puta, napatalon ako nang bigla siyang lumipat ng pwesto. Mas malapit, parang nag-glitch. Hindi ko na alam kung sisigaw ako o tatakbo. Tapos narinig ko isang boses na hindi galing sa harapan. Galing sa mismong kahoy ng tulay. Huwag ka nang tumawid. Bumalik ka. Para siyang malamig na boses na pinagdikit-dikit, parang humuhuni sa ilalim ng kahoy. Nag-angat ang anino, parang itinuro ako gamit ang walang hugis na kamay. At bigla itong dumiretso sa akin. Napatakbo ako pabalik, pero habang tumatakbo ako, ramdam ko na may malamig na kamay na humawak sa damit ko. Humihila pababa.
Hindi ko makita kung saan galing pero alam kong hindi yun imahinasyon. Parang may gustong magbabagsak sa akin sa mismong gitna ng tulay. Nang malapit na ako sa dulo, naramdaman ko yung lubid sa gilid na parang biglang may tumalon. Para bang may dumaan na hindi ko nakikita. Saka ko lang ulit narinig yung tunog ng tubig. Biglang bumalik ang mga ingay ng paligid. Bigla na lang. Parang walang nangyari. At paglingon ko, wala nang anino sa tulay. Pero gumagalaw pa rin ang kahoy. Parang may tumatakbo roon kahit wala namang tao. Takbo agad ako palabas. Halos madapa sa lupa. Para lang makalayo sa tulay. Pagdating ko sa may tindahan malapit sa terminal, hingal na hingal ako. Napatingin sa akin yung isang tinderang matanda. Ano, nakita mo? Hindi ko alam kung paano niya nalaman, pero hindi na ako sumagot. Lumapit siya, hinawakan niya yung braso ko, at nanlamig ako sa sinabi niya. Huwag ka nang dadaan doon kapag papalubog na ang araw. Doon sila tumatawid, hindi sa tao, hindi sa lupa, sa gitna ng tulay mismo. Pag nasabayan mo, yun ang delikado. Baka isama ka nila. Napatingin ako sa kamay ko. May bakas ng dumi sa hawakan ng damit ko. Pero hindi galing sa tao. Parang uling na basa, maitim at malagkit. At nung pag-uwi ko, paghubad ko ng jacket, nandun pa rin yung marka ng kamay. Isang bakas ng aninong humawak sa akin sa tulay. At nung huli kong makita yung jacket ko na yon, nandun pa rin yung marka. Pero hindi ko na matandaan kung nasa na yung jacket ko na yon. Hanggang dito na lang po. Salamat. Ako si Arman, isang delivery driver na madalas bumabiyahe sa mahabang kalsada ng Leyte. Gabi-gabi, halos kabisado ko na ang bawat kurbada, bawat poste ng ilaw, at bawat masukal na parte ng highway. Pero nitong isang gabi, may nangyari na hindi ko makakalimutan. 12:00 na ng hating gabi, malakas ang ulan at halos wala ng ibang sasakyan sa kalsada. Ang biyahe ko ay galing Tacloban, papuntang Ormoc. Madilim ang paligid, at ang tanging ilaw lang ay mula sa headlight ng truck ko. Sa mga oras na ganito, sanay na akong makakita ng kung ano-anong hayop na tumatawid sa kalsada. Pero hindi yun ang nakita ko. Habang umaandar ako, napansin kong may babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakayuko siya, basa ng ulan, nakaputi, na tila manipis na damit na halos dumikit na sa balat. Dahan-dahan kong binagalan ng takbo. Sa isip ko, baka kailangan niya ng tulong. Uminto ako sa tabi niya at binuksan ko ang bintana. Miss, ayos ka lang? Saan ka pupunta? Daan-daan siyang tumingala at doon ko nakita. Maputla ang mukha niya na parang wala siyang dugo. At parang walang buhay ang mga mata. Ngumiti siya, pero hindi normal ng ngiti. Parang pilit na humahati ang labi niya, kahit na hindi na gumagalaw ang buong muka. Sir, ihatid mo ako sa kabila ng tulay. Mahina niyang sabi. Medyo napalunok ako. Sa isip ko, baka nasiraan siya ng ulo o baka na aksidente lang na naiwan sa ulan. Dahil gabi na at walang ibang tao, pinagbuksan ko siya ng pinto. Umupo siya sa likod ng truck. Habang bumabiyahe kami, ramdam kong bumibigat ang hangin sa loob ng sasakyan. Tahimik lang siya. Hindi ko marinig kung humihinga ba siya o hindi. Kaya tinanong ko siya, "Ano palang pangalan mo, miss?" "Hindi mo kailangang malaman," mahina niyang sabi. Medyo kinilabutan ako, pero nagpatuloy lang ako sa pagmamaneho. Ilang minuto pa, napansin kong may malamig na patak ng tubig sa liig ko. Inisip ko baka tumulo lang mula sa bubong ng truck. Pero
Nang hawakan ko, parang malagkit. Pinaahid ko sa kamay ko at nang tignan ko, kulay pula, parang dugo. Kinabahan ako. Bigla kong nilingon ang likod gamit ang rearview mirror. Wala na siya sa upuan. Napamura ako at huminto sa gilid ng kalsada. Nanginginig ako. Tumingin ako sa paligid pero wala talagang tao. Pagtingin ko sa salamin, doon ko siya nakita. Nakatayo sa likod ko. Sa likod mismo ng truck. Nakangiti pa rin pero ngayon, dugo na ang umaagos sa buong katawan niya. Bago ako makagalaw, bigla siyang sumugod sa bintana at narinig ko ang isang boses. Isa ka na ngayon sa amin. Nagdilim ang paningin ko. Nagising ako sa loob ng truck. Umaga na. Wala na ang babae. Pero sa kabilang upuan, may naiwan. Isang basang lumang damit na kulay puti at may marka ng dugo. Nang makauwi ako, kwento ko ito sa isang matandang karpintero na nakilala ko sa Ormoc. Ang sabi niya, "Huwag ka masyadong magbabiyahe ng ating gabi, lalo na sa kalsada na malapit sa tulay. Noon, maraming babae ang namatay dyan noong bagyong Yolanda at minsan, humihingi sila ng kasama." Kinilabutan ako sa kwento ng matanda pero pinabayaan ko na lang at umuwi na ako. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.